Kamusta? Ako si Mariel, at nais ko sanang simulan ang kwentong ito sa isang tanong. Paano ba magsisimula ng isang kwento na may sobrang bigat sa dibdib? Lahat ng ginagawa ko nung araw na yun ay may halong kaba, parang may isang malaking bato sa loob ko na gusto ko nang tanggalin. Pero hindi ko alam kung paano. Kasi, paano nga ba magsasabi ng ganong klase ng kwento sa taong pinakamahalaga sa'yo? Nasa bahay kami ni nanay, at parang wala namang bago, pero iba yung pakiramdam ko. Madalas ko siyang makita na parang malungkot, pero hindi ko siya matanong. Siguro dahil may mga bagay na masakit pa na hindi ko kayang itanong. Pero sa araw na yun, parang may pumipigil sa akin na hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Parang may kalooban akong tinatago, at ayokong magpanggap na okay lang ako. Hindi ko na kayang itago pa. Habang siya ay nagluluto sa kusina, napansin ko ang mga galaw ni nanay, yung mga kilos niyang hindi ko noon namamalayan. Alam ko na may mga hindi siya kayang sabihin, at may mga lihim siya na wala akong alam. Pero sa pagkakataong ito, ako naman ang may mga lihim na gusto ko nang ilabas. Parang may mga mata akong nakakakita ng hindi ko kayang ipaliwanag. Lalo na nung isang gabi, nakita ko ang nangyari kay Ninong. Nandyan siya sa bahay, at si Ninong, ang pinakamalapit na tao sa buhay namin, ay nandyan din. Alam ko na magkaibigan sila, at ang tingin ko sa kanya ay parang tatay na rin. Pero hindi ko akalain na yung tiwala ko kay Ninong ay matutuklap sa isang iglap. Nang mag-isa ako sa kwarto, narinig ko sila, at hindi ko na kayang pigilin pa. Si Ninong, ang taong tinuring kong parang pangalawang ama, ginawa sa nanay ko yung hindi ko akalaing mangyayari. Narinig ko yung mga tunog sa kabilang kwarto, ang mga kaluskos na hindi ko kayang ilarawan. Ang sakit makita ang nanay ko, ang pinakamahalaga sa buhay ko, sa ganong sitwasyon. At sa mga sumunod na sandali, parang ang tanging naririnig ko na lang ay ang tunog ng tibok ng puso ko, mabilis, at walang kontrol. Hindi ko na kayang magpanggap na hindi ko nakita, na hindi ko narinig. Kaya ngayong gabi, habang andoon kami sa sala, naghanap ako ng pagkakataon para magtapat kay nanay. Nanay, may kailangan akong sabihin, sabay tingin sa kanya. Alam ko na mabigat ang mga susunod kong sasabihin. Pero hindi ko na kayang itago pa. Lahat ng nararamdaman ko, lahat ng sakit na pinipigilan ko, naramdaman ko na parang may mga punit sa puso ko. Kung sana, ako na lang ang nakaranas, mas madali sanang tanggapin. Pero ang nanay ko, siya ang pinakamahalaga sa lahat ng ito. Hindi ko na kayang magtago pa, kaya nagdesisyon akong sabihin ang lahat. At kahit hindi ko alam kung paano siya tatanggapin, alam ko na hindi ko na kayang ipagpabukas pa. Sabi ko, Nanay, nakita ko si Ninong, ginagawa niya sa'yo yung hindi ko kayang isulat. Sabay nginitian ko siya, pero alam ko na hindi ito ang ngiti na gusto ko sanang ipakita. Dahil sa loob ng ngiting iyon, ang tanging nararamdaman ko ay ang sakit. Walang kasiguraduhan kung anong magiging reaksyon niya, kung anong magiging sagot sa lahat ng ito. Pero sa isang bagay lang ako sigurado, hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko kayang makita siya na patuloy na magtago ng sakit, kaya't kailangan kong magtapat. Sana lang, hindi ko na naisip yung mga bagay na yun. Pero, hindi ko rin naman talaga kayang kalimutan. Hindi ko kayang magpanggap na wala lang, na hindi ako naapektuhan. Ang dami ko kasing naiisip nung bata pa ako, na kung paano ko tinitingnan si Ninong. Siya yung pinakamalapit na kaibigan ni nanay, yung parang tatay na rin sa akin. Hindi ko akalain na yun pala ang magiging simula ng lahat ng sakuna sa buhay ko. Bata pa ako, si Ninong na ang palaging nandyan sa bahay. Puno ng kwento, tawa, at tulong si Ninong. Kung may kailangan kami, nandyan siya para magbigay, walang kapalit. Pati si nanay, halos magkasangga na sila sa lahat ng bagay. Laging magkasama sa hirap at ginhawa, kaya't nasanay akong walang duda. Ganon ko siya tinitingnan, siya yung matibay na pader sa buhay namin. Lahat ng tanong, siya ang sagot. Wala akong pakialam kung minsan siya ang nagiging dahilan ng hindi pagkakasunduan nila ni nanay. Siguro dahil bata pa ako, hindi ko naiisip yung mga malalim na dahilan. Ngunit may mga pagkakataong naging iba yung mga pakiramdam ko. Hindi ko nga alam kung saan nag-umpisa yun, pero tuwing makikita ko silang dalawa, parang may nararamdaman akong kakaiba. Hindi ko alam kung dahil sa pagiging bata ko, pero alam ko na lang na may napapansin akong tingin nila sa isa't isa.
Yung mga mata ni nanay, minsan parang nawawala, at si Ninong, hindi ko rin alam kung anong nararamdaman ko sa kanya. Minsan natatakot ako na baka may iba akong naiisip, o baka lang talaga nagiging malapit sila, pero anong klaseng malapit? Ang mahirap, si nanay, hindi ko rin siya kayang tanungin. Lagi niyang sinasabi, ang ninong mo, hindi lang yan basta tao, siya na rin ang katuwang ko. Pero, hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Masarap na sana, pero may mga pagkakataong napapansin ko na lang na parang may hindi tama. Yung malapit na nga siya sa buhay namin, parang ang dami niyang ginagawa para kami ay tulungan, pero sa dulo ng araw, parang nawawala na siya. Hindi ko alam kung tama ba yun, o ako lang ba ang nagiging malikot ang isip. Sa lahat ng ito, si Ninong ang naging haligi ng buhay namin. Kaya't nung nakita ko siya na ginagawa yun kay nanay, parang hindi ko na kayang tanggapin. Parang ang sakit lang, pati yung sarili ko, parang tinanggalan ko ng tiwala. Kasi, kahit na si Ninong pa ang unang nagturo sa akin ng mga aral sa buhay, nagkulang siya. Pinili niyang pumasok sa isang bagay na wala ni isang bata ang makakaintindi. Pinili niyang takutin ako sa mga bagay na hindi ko kayang gawin. Nung dumaan ako sa mga sulok ng buhay ko, masakit isipin na pati si nanay, na siyang pinakamahalaga sa akin, ay wala akong magawa. May mga pagkakataong tinatanong ko sa sarili ko kung tama bang itago ko na lang. Kung kailan ako natutong magtiwala, dun ko na lang napansin na ako pala yung pinakamalaking tanga sa lahat ng pagkakataon. Kaya, nung nakita ko sila sa gabing iyon, ako na ang sumuko. Hindi ko na kayang itago. Hindi ko kayang magpanggap na wala lang. Si Ninong, ang taong palagi kong hinahangaan, ay hindi ko na kayang tanggapin. At si nanay, siya ang pinakamatinding sugat sa lahat ng ito. Bawat araw, hindi ko alam kung anong magiging sagot niya sa lahat ng nangyari. Bakit ko pa kailangan magsinungaling, kung hindi ko na kayang pagtakpan? Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Kasi sa mga mata ko, hindi lang si Ninong ang nagkasala. Ako na rin. Ang bigat na sa dibdib ko. Habang nagsisimula akong magsalita, pakiramdam ko na parang may mga puwersa sa katawan ko na hindi ko kayang kontrolin. Yung mga salita, parang sumabog sa bibig ko, hindi ko na kayang pigilan pa. Ang sakit, ang bigat ng bawat sagot na umaabot sa puso ko. Pero nang marinig ni nanay, parang buong mundo ko na shatter. Nakita ko sa mata niya yung pagkabigla at pagdududa. Tumingin siya sa akin, at hindi ko alam kung anong sinasabi ng mga mata niya, galit ba, takot, o dismaya. Hindi siya makagalaw, parang tinamaan siya ng kidlat. Tumayo siya, naglakad palayo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong sumunod, gusto kong magsabi ng sorry, pero parang hindi ko kaya. Ang tingin ko sa kanya, yung nanay ko na malakas, puno ng tapang, biglang naging mahina at parang hindi ko siya matutulungan. Si Ninong, yun ba ang mga klase ng tao na itinatago ko? Mariel, anong pinagsasabi mo? Hindi ko kayang intindihin yan, sabi niya, nanginginig ang boses. Tinitigan ko siya, at may kasabay na gutom na tanong sa sarili ko, paano mo siya titignan ngayon? Parang ang bilis ng lahat, parang gumuho lahat sa paligid ko. Nanatili lang akong nakatayo sa harap niya, hindi alam kung paano ko ilalapat yung mga salitang lumabas mula sa bibig ko. Si nanay, hindi na siya makapagsalita. Yung galit na nararamdaman ko, napalitan ng matinding guilt. Di ba ako yung nagtakip sa lahat ng ito? Ako yung nagtakda ng takot. At ngayon, ako pa yung dahilan kung bakit nagkakaganito. Sa isang iglap, parang ako yung gumawa ng kasalanan na hindi ko alam kung paano ko matutumbasan. Hindi ko kayang tanggapin ang reaksyon niya, pero alam ko na kailangan niyang makita ang katotohanan. Masakit, kasi siya na lang ang natirang matibay para sa akin. Gusto kong i-comfort siya, pero parang may tinik sa lalamunan ko, parang hindi ko kayang magbigay ng kahit anong suporta. Nandyan si nanay, tahimik, tinitingnan ako na parang hindi ko siya kayang abutin. Hindi ko alam kung paano ko siya makikilala ulit. Hanggang sa magtagpo kami ng mga mata, hindi ko kayang magsalita. Kung si Ninong pa kaya, hindi ko kayang ilabas ang mga tanong ko. Nakita ko na lang siya, patagilid, umiiyak na. Lahat ng mga nangyari, hindi ko kayang tanggalin. Pero hindi ko rin kayang tanggapin na ito yung magiging wakas. Hindi ko na alam kung paano ko babangon, o kung magkakaroon kami ng pagkakataon na ayusin ito.
Hindi ko alam kung pwede pa akong humingi ng tawad, pero sa mga susunod na oras, yung mga mata niya, sila yung magdidikta kung may bukas pa kami. Gabi na, at hindi ko pa rin kayang harapin si nanay. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Ang sakit, kasi tuwing titingin ako sa kanya, hindi ko makita yung nanay ko, yung matapang, malakas, at laging nandyan para sa akin. Ang natitira na lang ay ang babae na nawalan ng tiwala, ang babaeng sugatan sa ginawa ko. Nandyan siya, sa kabilang kwarto, tahimik, hindi ko naririnig ang mga galak na boses na kadalasan niyang hatid. Dati, magkasama kami, kwentuhan, tawa, at lahat ng problema, nagsasama-sama kami. Pero ngayon, parang may pader sa pagitan namin. Parang may isang malaking agos na humihiwalay sa amin at hindi ko alam kung paano ko tatahakin. Ang pinakamasakit, yung mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Nanay, bakit mo ako tinitignan ng ganon? Bakit parang hindi nakita kayang yakapin ng maayos? Alam kong hindi ko siya kayang gawing okay agad, pero ang hirap tanggapin na ako ang naging dahilan ng sakit na nararamdaman niya. Kaysa sa pagiging bukas na bata, naging isang matandang sinaktan ko ang sariling ina ko. Ang mga araw na sumunod, parang may malamig na hangin na dumaan sa bahay. Yung dating masaya at magaan na pamilya, naging tahimik, puno ng takot, at hindi ko na alam kung paano ko ibabalik ang lahat. Bawat kanto ng bahay, parang may lumulutang na tanong. Hindi na kami magkasama sa lahat ng bagay, at kahit simpleng usapan, nawawala na lang. Nagiging masakit na yung mga pagkakataon na nakatambay ako sa kusina, magkatabi kami ni nanay, pero hindi na siya nakatingin sa akin. Ang masakit pa, palagi siyang umiwas, kahit sa mga simpleng bagay na dating normal na sa amin. Hindi ko kayang iwasan yung mga mata niyang puno ng sakit, para akong naging stranger sa sariling bahay. Ang tingin ko sa mga mata ni nanay, parang may pader sa pagitan namin na parang hindi ko kayang masira. Ang relasyon namin, na dati parang hindi matitinag, ngayon ay parang glass na natapakan. Hindi ko na kayang balik-balikan pa yung mga kwentong magkasama kami, dahil ang tanging naiisip ko, yung mga tanong na wala ng sagot. Ako na lang ang may kasalanan. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari kay Ninong. Parang gusto ko siyang tanungin, bakit? Paano? Pero alam ko rin, wala nang pagkakataon para magtanong. Sa mga nangyaring yun, nakita ko na si Ninong ay hindi na yung tao na maaari kong tularan. Ibinagsak ko siya mula sa pedestal na matagal ko nang itinayo. Hindi ko rin alam kung paano ko siya tatawagin. Ni hindi ko na kayang tawagin siyang Ninong. Hindi ko kayang ipaliwanag kung paano ko siya titingnan. Ang sakit na alam ko na siya ang nagtulak sa akin para makagawa ng desisyon na magbago ng lahat. Hindi ko rin kayang baguhin ang nangyari, at nakikita ko na parang ako ang nagtakda ng lahat ng ito. Parang ako na lang mag-isa sa gitna ng mga pagkawasak. May mga oras na tinatanong ko ang sarili ko, kung bakit ko pa kailangan sabihin yon. Kasi kung hindi ko sinabi, siguro may posibilidad pa kaming magbago. Pero siguro, hindi ako natututo sa buhay kung patuloy akong magtatago sa mga bagay na hindi ko kayang pigilin. Si nanay, ang tanging pag-asa ko sa lahat ng ito, parang nawawala na lang. Yung buhay ko na puno ng pagmamahal, ngayon ay puno ng alinlangan. Hindi ko alam kung paano ko muling ibabalik ang lahat, at kung magkakaroon pa kami ng pagkakataon na magkaayos. Ang sakit na isipin na ako na lang ang natirang buo, pero siguro, yun yung kailangan kong tanggapin. Siguro, kailangan ko munang mag-isa, matutong tanggapin ang mga consequences na iniwan ko sa pamilya ko. Hindi ko na alam kung anong simula ang pipiliin ko. Pagkagising ko, may bigat na agad sa dibdib ko. Hindi ko kayang balewalain yung nararamdaman ko, yung guilt na parang laging nandoon, nakatago sa bawat sulok ng buhay ko. Ngayon ko lang na-realize na kahit gaano ko pakalakas, wala akong laban kapag ang pinakamahalaga sa buhay ko ay nawawala. At si nanay, siya yung nawawala. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero alam ko, kailangan ko siyang harapin. Hindi ko kayang patagilid na maghintay ng oras, na magbabalik siya sa pagiging normal. Gusto ko siyang makausap, at aminin ko na sana hindi ko na kayang buhayin pa yung distansya namin. Kaya't nagpa siya akong lumapit. Nanay, mahina ko siyang tinawag, pero sa sobrang sakit ng bawat salita, parang masakit kahit ako na lang ang nakakarinig. Hindi siya sumagot, hindi siya lumingon. Nakaupo lang siya sa labas, parang may iniisip.
Ang init ng araw, pero mas mainit ang pakiramdam ko. Para akong hindi makahinga sa init ng paligid. Nanay, ulit ko, sabay lakad palapit sa kanya. Iyon na lang yata ang natirang paraan para masabi ko yung nararamdaman ko. Nanay, pasensya na. Alam ko na nagkamali ako. Hindi ko na kayang makita kang ganito. Hindi ko kayang magsinungaling pa. Minsan, akala ko madali lang magsabi ng sorry. Pero, ito pala ang pinakamahirap na bagay na nagawa ko. Gusto ko sanang yakapin siya, pero parang may pader na humahadlang sa lahat ng ginagawa ko. Parang naisip ko lang, paano kung hindi niya na ako patawarin? Tumahimik siya saglit, at hindi ko alam kung anong reaksyon ang naghihintay. Lumingon siya, at nakita ko sa mga mata niya yung sakit, yung tampo na matagal na niyang pinigilan. Mariel, alam mo bang nasaktan ako? Tanong niya, sabay tingin sa aking mga mata. Hindi ko kayang sagutin agad. Hindi ko kayang itago na ako ang nagdulot ng lahat ng sakit na yon. Hindi ko kayang sabihin kung ano ang nararamdaman ko. Pero alam ko na kailangan ko siyang pagbigyan ng pagkakataon na magsalita. Hindi ko alam kung paano kita mapapatawad, anak. Pero, sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nalulungkot. Hindi ko kayang tiisin ito. Hindi ko kayang mawalan ng anak ko. Masakit, sobrang sakit, masakit na may sarili kang pinili, at pagkatapos, ang resulta, pagkawasak. Pero ang tanong ko sa sarili ko, may pagkakataon pa ba para sa amin? Hanggang kailan ko kayang pagtakpan ang sarili kong guilt? Hanggang kailan ko kayang maghintay na magbukas siya sa akin? Ang hirap tanggapin na hindi ko kayang kontrolin ang lahat. Pero hindi ko rin kayang mawalan siya. Habang nandyan siya, tahimik, nakatingin sa langit, napansin ko yung isang lalaki na dahan-daang lumapit. Hindi ko siya kilala, pero parang may sense ng kagalakan na sumalubong sa mga mata niya. Pumunta siya sa tabi ni nanay at nagbigay ng ngiti. Hindi ko alam kung anong relasyon nila, pero parang may something na nagbigay ng bagong pag-asa sa akin. Mariel, andito si Tito Romy. Baka makakatulong siya sa atin, sabi ni nanay. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin si Tito Romy sa mga ganitong pagkakataon, pero naramdaman ko na parang may rason na dumating siya sa buhay namin. Hindi ko alam kung paano siya makakatulong, pero si nanay, siya ang unang nagsabi ng pangalan niya, kaya't nagdesisyon akong makinig. Anak, hindi ko alam kung paano kita mapapatawad, pero may mga tao na makakatulong sa atin, sabi niya. Hindi siya tumingin kay Tito Romy. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, pero para akong kinakalabit ng mga salitang yun. Baka nga may chance pa. Baka kaya ko pang itama yung lahat. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin, pero sa ngayon, tanging ang pagtatangka ko lang na magbago at gumawa ng tama ang aking magagawa. Hindi ko pa rin matanggal ang takot ko sa rejection, pero ang mas mahalaga ngayon ay mabigyan pa ako ng pagkakataon. Lahat ng takot ko, lahat ng kaba ko, parang nagtipon-tipon sa isang iglap. Ang dami kong nararamdaman na hindi ko kayang kontrolin. Parang ang bigat, ang hirap huminga. Matapos ang lahat ng nangyari, natapos na ba ang lahat ng sakit? O baka mas lalo pang magdulot ng problema ang susunod na hakbang ko? Lahat ng nakaraan, nagbabalik, at parang ang bigat. Ang bawat sagot ni nanay, ang mga titig ni Ninong, lahat ng ito, parang umaabot sa isang ultimate na hamon na hindi ko kayang balewalain. Naalala ko pa, nung nakita ko si Ninong sa harap ng bahay. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero parang naramdaman ko ang isang kakaibang init sa katawan ko. Hindi ko siya kayang tignan ng maayos. Gusto ko sanang lumapit, magtanong, pero mas matindi yung takot ko na baka hindi ko kayanin yung magiging sagot niya. Si Ninong, siya na yata ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Laking gulat ko nang makita ko siya doon, nakatayo, at parang hindi ko nakilala. Anak, kailangan natin mag-usap, sabi ni Ninong. Tama na ang mga paghihirap na nararamdaman natin, hindi na natin dapat palalim pa. Bago ko pa siya tanungin kung anong ibig niyang sabihin, naisip ko lang, paano ko siya titignan ngayon. Dati, siya yung malakas, siya yung magtatanggol sa amin. Pero ngayon, hindi ko na siya kayang tignan ng maayos. Gusto kong magsalita, pero ang hirap. Parang ang dami kong gustong sabihin pero wala akong magawa. Habang nandyan siya, parang lahat ng galit at sakit na nararamdaman ko, gumugulong na. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko, kasi masakit. Alam ko na ang mga bagay na nakatago sa pagitan namin.
Alam ko na ang lahat ng nangyari, at natatakot akong harapin ang katotohanan. Parang ang sakit na ang taong tinitingala ko noon, ngayon ay nagpapakita ng pagkatalo, pagkakamali. Paano ko siya pauunawain? Paano ko aaminin na ako mismo ay puno ng galit, puno ng takot na mawalan siya? Pumunta siya sa harap ko, at alam ko na may mga dahilan siya na hindi ko pa kayang tanggapin. Hindi ko alam kung anong dapat gawin. Tumahimik ako, at habang hawak ko ang mga kamay ko, parang naramdaman ko ang kabigatan ng bawat salita na hindi ko kayang bitawan. Pero hindi ko na kayang pigilan. Hindi ko na kayang itago pa. Ninong, sabi ko, sabay ang mga mata ko na naiiyak. Anak, anong ibig mong sabihin? Tanong niya, na parang may pagsisisi na din sa boses. Hindi ko kayang sagutin. Hindi ko kayang ipaliwanag lahat ng sakit na nararamdaman ko. Pero alam ko na, sa mga sandaling ito, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Hindi ko na kayang magsinungaling. Hindi ko na kayang itago na ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ang bawat sagot ni Ninong ay parang mga palaso, parang sinusubok kung gaano ako kalakas. Hindi ko na kayang magsalita pa, parang gusto ko na lang sumabog. At si Nanay, naroroon lang, hindi ko alam kung anong mararamdaman niya sa mga salitang ito. Hindi ko kayang tingnan siya. Gusto ko siyang yakapin, pero ang sakit, hindi ko alam kung kaya ko pa. Dumating ako sa punto na hindi ko na kayang patagilid na maghintay na ang lahat ay magiging okay. Kung talagang may solusyon pa sa lahat ng ito, kailangan kong tumindig. Hindi ko kayang magpanggap na walang nangyari, hindi ko kayang iwasan ang mga konsekwensya ng mga aksyon ko. Sa pagkakataong ito, kailangan kong tanggapin ang lahat. Kasi kung hindi ko pa kayang itama ang mga pagkakamali ko, ano pang silbi ng mga hakbang na ito? Bawat minuto na lumilipas, nagiging masakit, mas mahirap. Ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin, patuloy na nagugulo sa utak ko. Pero ang mga mata nila, yung mga mata ni Nanay, ni Ninong, parang mga sagot na hindi ko kayang tanggapin. Puno ng takot, puno ng guilt. Ang hirap, kasi alam ko na wala nang bumangon pa sa lahat ng ito. Pero ang tanong, may pagkakataon pa ba para sa amin? May chance pa bang magkaayos? Ang tanging naiisip ko lang ngayon ay kung magagawa ko pa bang ayusin ang lahat ng nasira ko. Minsan naiisip ko, kaya ko ba talagang harapin lahat ng nangyari? Matapos ang lahat ng sakit, ang mga tanong, ang mga sagot na hindi ko kayang tanggapin, parang ang hirap pa ring mag-move on. Wala nang mga malalaking sigawan, wala nang malalakas na luha. Ang tahimik ng buhay ngayon, pero yung sakit na naiwan, hindi madaling mawala. Iba na, at yung mga scars, hindi ko alam kung anong klaseng hilang ang kailangan ko para matanggal sila. Bumangon kami, hindi ko na kailangan pang tanungin kung paano, kasi parang ang natural lang na dumaan kami sa ganitong paghilom. Hindi ko alam kung kaya ko bang magbukas ng bagong chapter ng buhay ko na wala na si Nanay sa tabi ko. Hindi ko alam kung matatanggap ko pa na may bagay na hindi ko kayang baguhin. Pero alam ko, ang pinaka-importante ngayon ay kung paano ko tanggapin na kahit anong mangyari, hindi ko na pwedeng balikan ang nakaraan. Nanay, ngayon, mas tapat na kami sa isa't isa. Kahit hindi pa kami magkasundo sa lahat, kahit na may mga araw na parang hindi ko kayang tingnan siya, may mga pagkakataon pa rin na hindi kami nagtatago. Si Ninong, alam kong wala nang ibabalik sa dati. Hindi ko na kayang balikan yung tiwala ko sa kanya. Pero sa kabila ng lahat, may mga bagay akong natutunan na hindi ko kayang ipaliwanag. Yung mga scars, gaya ng mga sugat, madalas na iwan. Pero hindi lahat ng sugat, kailangan maghilom agad. Sana, darating ang araw na magkakaroon kami ng pagkakataon na magkaayos pa. Sana, hindi lang ako ang maghihilom, kundi pati na rin si Nanay, pati na rin si Ninong. Pero sa ngayon, natutunan ko na kailangan ko munang tanggapin na walang perfect na family. Hindi ko na kayang pilitin ang mga bagay na hindi ko na kayang kontrolin. I can't fix everything, pero natutunan ko na may mga bagay na mas mabuting ipagpasalamat kaysa pilitin. Ngayon, habang ang buhay ay tuloy-tuloy, ako ay natututo. Hindi ko pa rin alam kung anong mangyayari sa susunod na linggo o buwan, pero natutunan ko nang tanggapin na yung hilang ay hindi linear. Hindi ko kayang maghintay na maging okay lang lahat. Pero siguro, sa mga susunod na araw, matututo akong tanggapin at magpatuloy. Kailangan ko lang tanggapin na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin.
Gusto ko lang maging mas mabuting anak, mas mabuting tao, at sana balang araw, maging mas mabuting tao sa harap ng mga mahal ko sa buhay. Bawat hakbang, kahit maliliit lang, masakit, pero patuloy. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, pero natutunan ko ng pahalagahan yung mga aral na naiwan sa mga sugat na iyon. Ang kwentong ito, wala na sa pagbabalik sa nakaraan, kundi sa kung paano ko haharapin ang bukas, kung paano ko matutunan na magpatuloy at magtiwala kahit hindi ko pa alam kung paano.